Bilang kabanatang 6, ang tuntunin tungkol sa taong inihandog para sa paglilingkod sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae ay gagawa ng isang panata na itatalaga niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa akin bilang Nazareo, kailangang hindi siya iinom ng alak na mula sa ubas o ng kahit na anong nakalalasing na inumin. Hindi rin siya gagamit ng suka na galing sa anumang inuming nakalalasing. Hindi rin siya dapat uminom ng katas ng ubas o kumain ng ubas o pasas. Habang isa siyang Nazareo, kailangang hindi siya kakain ng kahit anong galing sa ubas, kahit na buto o balat nito. Hindi rin niya pagugupitan ng kanyang buhok habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon. Kailangang maging banal siya hanggang sa matapos ang panahon ng kanyang panata, kaya hahayaan lang niya humaba ang kanyang buhok. At habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon, hindi siya dapat lumapit sa patay, kahit na ama pa niya ito, ina o kapatid. Hindi niya dapat dungisan ang kanyang sarili dahil lang sa kanila, dahil ang kanyang buhok ay simbolo ng pagtatalaga niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Kaya sa buong panahon ng pagtatalaga niya ng kanyang buhay, ibinukod siya para sa Panginoon. Kung may biglang namatay sa kanyang tabi at dahil dito'y nadumihan ang kanyang buhok na simbolo ng kanyang pagkakatalaga sa Panginoon, kailangang ahitin niya ito sa ikapitong araw. Iyon ang araw ng kanyang paglilinis. Sa ikawalong araw, kailangang magdala siya ng 2 kalapati o 2 ibon na batu-batu sa pari roon sa pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog sa paglilinis at ang isa bilang handog na sinusunog. Sa pamamagitan nito, mapapatawad siya sa kasalanan niya sa paghipo sa patay. Sa mismong araw na iyon, itatalaga niyang muli ang kanyang sarili at muli niyang pahahabain ang kanyang buhok. Ang lumipas na mga araw ng kanyang paglilingkod sa Panginoon ay hindi kabilang sa pagtupad niya sa kanyang panata dahil nadungisan siya nang nakahipo siya ng patay. Kailangang italaga niyang muli ang kanyang sarili hanggang sa matapos ang kanyang panata at magdala siya ng lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Ito ang kanyang dapat gawin kapag natapos na niya ang kanyang panata bilang Nazareo. Kailangang dalhin siya sa pintuan ng toldang tipanan. Doon maghahandog siya sa Panginoon nitong mga sumusunod na hayop na walang kapintasan. Isang lalaking tupa na 1 taon gulang bilang handog na sinusunog. Isang babaeng tupa na 1 taong gulang din bilang handog sa paglilinis at isang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. Bukod pa rito, maghahandog din siya ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Mga handog na inumin at isang basket ng tinapay na walang pampaalsa na ginawa mula sa magandang klaseng harina. Ang ibang tinapay ay makapal na hinaluan ng langis at ang iba naman ay manipis na pinahira ng langis. Ang pari ang maghahandog nito sa Panginoon. Ihahandog niya ang handog sa paglilinis at ang handog na sinusunog. Pagkatapos, ihahandog din niya ang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon kasama ang isang basket na tinapay na walang pampaalsa. At ihahandog din niya ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at ang mga handog na inumin. At doon sa pintuan ng toldang tipanan, aahitin ng Nazareo ang kanyang buhok na simbolo ng pagtatalaga niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Susunugin niya ito sa apoy na pinagsusunugan ng handog na para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nito, ilalagay ng pari sa kamay ng Nazareo ang balikat ng nilagang tupa at ang manipis at makapal na mga tinapay na walang pampaalsa na galing sa basket. Pagkatapos kukunin ito ng pari at itataas sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinaas. Banalang bahaging ito ng handog at ito ay para na sa pari, pati ang dibdib at paa ng tupa na itinaas din sa Panginoon. Pagkatapos nito, maaari nang makainom ng alak na ubas ang Nazareo. Ito ang tuntunin para sa isang Nazareo. Pero kung mangangako ang isang Nazareo na maghahandog siya sa Panginoon na sobra sa ipinatutupad sa kanyang panata, dapat niya itong sundin, ang pagbendisyon ng mga pari. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki na ito ang kanilang sasabihin kapag magbabasbas sila sa mga Israelita. Pagpalain sana kayo ng Panginoon.
Ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod sana ang Panginoon sa inyo, at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Sa pamamagitan nito'y maipapahayag nila sa mga Israelita kung sino ako at pagpapalain ko sila. Bilang ikapitong kabanata. Pagkatapos maiayos ni Moises ang tolda, winisikan niya ito ng langis at itinilaga pati ang lahat ng kagamitan nito. Ganito rin ang kanyang ginawa sa altar at sa lahat ng kagamitan nito. Pagkatapos nagdala ng mga handog sa Panginoon ang mga pinuno ng Israel na pinuno ng bawat lahi. Sila ang nakatalaga sa pagsesensus. Nagdala sila ng 6 na kariton at 12 baka, isang kariton sa bawat 2 pinuno, at isang baka sa bawat isa sa kanila. Dinala nila ito sa harapan ng toldang sambahan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, tanggapin mo ang kanilang mga handog upang magamit para sa mga gawain sa toldang tipanan. Ibigay ito sa mga Levita ayon sa kanilang gawain. Kaya tinanggap ni Moises ang mga kariton at ang mga baka at ibinigay ito sa mga Levita. Ibinigay niya ang 2 kariton at 4 na baka sa mga angkan ni Gershon para sa kanilang gawain. At ibinigay niya ang 4 na kariton at 8 baka sa mga angkan ni Merari para rin sa kanilang gawain. Pinamumunuan silang lahat ni Itamar na anak ng paring si Aaron. Pero hindi binigyan ni Moises ng kariton o baka ang mga angkan ni Kohat dahil sila ang itinilaga sa pagdadala ng mga banal na bagay ng tolda. Nagdala rin ang mga pinuno ng kanilang mga handog para sa pagtatalaga ng altar noong itinalaga ito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, kailangan na sa bawat araw may isang pinuno na magdadala ng kanyang handog para sa pagtatalaga ng altar. Sa ganitong paraan nila dinala ang kanilang mga handog. Nang unang araw, si Nashon na anak ni Aminadab na pinuno ng lahi ni Juda. Nang ikalawang araw, si Natanel na anak ni Zuar na pinuno ng lahi ni Isakar. Nang ikatlong araw, si Eliab na anak ni Helon na pinuno ng lahi ni Zebulun. Nang ikaapat na araw, si Elezur na anak ni Sedur na pinuno ng lahi ni Ruben. Nang ikalimang araw, si Selumuel na anak ni Zurishadai na pinuno ng lahi ni Simeon. Nang ika-6 na araw, si Eliasaph na anak ni Duel na pinuno ng lahi ni Gad. Nang ikapitong araw, si Eliashama na anak ni Amihud na pinuno ng lahi ni Ephraim. Nang ikawalong araw, si Gamaliel na anak ni Petazur na pinuno ng lahi ni Manase. Nang ikasyam na araw, si Abidan na anak ni Gideoni na pinuno ng lahi ni Benjamin. Nang ikasampung araw, si Ahiezer na anak ni Amishadai na pinuno ng lahi ni Dan. Nang ika-11 araw, si Pagiel na anak ni Okran na pinuno ng lahi ni Asher. Nang ika-12 araw, si Ahira na anak ni Enan na pinuno ng lahi ni Naphtali. Ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng mga handog na ito. Isang pilak na bandehado na may bigat na 1.5 kilo at isang pilak na mangkok na may bigat na 800 gramo ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang bawat isa nito ay puno ng magandang klasing harina na hinaluan ng langis para sa handog sa pagpaparangal sa Panginoon. Nagdala rin ang bawat isa sa kanila ng isang gintong pinggan na may bigat na mga 120 gramo na puno ng insenso, isang batang toro, isang lalaking tupa, at isang batang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog na sinusunog, isang lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, 2 baka, 5 lalaking tupa, 5 lalaking kambing at 5 batang lalaking tupa na 1 taong gulang bilang handog para sa mabuting relasyon. Ito ang lahat ng mga handog ng 12 pinuno ng mga Israelita para sa pagtatalaga ng altar. 12 pilak na bandehado, 12 pilak na mangkok, at 12 gintong tasa. Ang bawat bandehadong pilak ay may bigat na 1.5 kilo at ang bawat mangkok na pilak ay may bigat na 800 gramo. Ang kabuuang timbang nila ay may 28 kilo ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang 12 gintong lalagyan na puno ng insenso ay may bigat na mga 120 gramo bawat isa
ayon sa bigat ng ginto sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang kabuuang timbang nila ay mga 1,440 gramo. Ang mga hayop na ibinigay para sa handog na sinusunog: 12 batang toro, 12 lalaking tupa, at 12 lalaking tupang 1 taong gulang pa lang ang edad. Kasama nito ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ang handog sa paglilinis: 12 lalaking kambing, ang mga hayop na handog para sa mabuting relasyon. 24 na toro, 60 lalaking tupa, 60 lalaking kambing at 60 batang lalaking tupa na 1 taong gulang pa lang ang edad. Ito ang lahat ng mga handog ng italaga ang altar. Kapag papasok si Moises sa toldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, naririnig niya ang boses na nakikipag-usap sa kanya galing sa gitna ng 2 kerubin sa ibabaw ng takip ng kahon ng kasunduan. Doon nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises.